purihin natin ang Panginoon. Okay. Now, please remain standing. Makatagal na kayo nakaupo eh. 2 oras na eh. Okay. 1 oras pa ito. Anong number na tayo? 6 factor to consider that should affect or influence our decision-making is knowledge of the written scriptures. Knowledge of the written scriptures. Ang pangalan na bagay na dapat salang-alang natin sa ating pagpapasya ay ang kasulatan. Ang kasulatan. Yan ang ginawa ng Panginoong Kristo. Matthew 4:4. Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namutawi sa bibig ng Diyos. 1 Timothy 3:16 says, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa paggabay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen ba? And finally, sabihin nyo, finally, sasabihin nyo ngayong gabi, finally, akin na ang pamana ko. Kaya ba niniwalang bibigyan ng pamana? Finally, the 7th factor to consider that should affect or influence believers' decision is our willingness to trust and obey the Word of God. Ang buong pusong pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos ang isaalang-alang natin bago tayo gagawa ng isang hakbang o decision. Here it is. Isaiah chapter 1 verses 18 to 20. It says, sabi ng Diyos, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the best from the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. Halika kayo at magliwanagan tayo, sabi ng Panginoon. Gaano mang karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Narinig niyon? Tasa kamay niyo. Kung kayo susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayong susuway sa akin, tiyak na kayo ay mamamatay. Ayun, kasulat ito niya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Purihin Diyos. Okay, ito sa kabay niya. Now, the condition is, if you are willing and obedient. You do not just obey. Our obeying must be, we should be willing. The willingness to obey. Kusang loob. In other words, hindi padabog. Hindi sa pilitan. Kung magbibigay, hindi sa pilitan. Kung susunod, hindi sa pilitan. Kundi buong puso. Sapagkat at alam nating iyon ang kalooban ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. Lagay ang kamay niyo sa inyong ulo. This is just my personal insight. A brief on this message. I call it lessons in life. We should learn some lessons in our life. I am already 70 and I have gone through all kinds of trials, ups and downs in life, failures and successes in life. I have learned some lessons in life. And the Bible is full of lessons that we should learn. Tonight, this is the lesson.
Sa panahon ng kasaganaan, huwag tayong sakim. Did you hear that? During the times of plenty and prosperity, don't be sucks. Sakim. Ano ba yung sakim sa English? Ha? Stingy? Greedy. Yung greedy pala. Greedy. Yeah. Don't be too greedy. At sa panahon naman ng kapighatian, huwag tayong mababalisa. During the times of prosperity, don't be greedy. Enough is enough. We should learn to be content, sabi ni Paul. One thing I have learned all these years is to be content with nothing or with much. Mayroon, okay lang. Wala, okay lang. May asawa, okay lang. Walang asawa, okay lang. May trabaho, okay lang. Walang trabaho, okay lang. Mayaman, okay lang. Inalisan ng yaman, okay lang. Kung wala naman, huwag na tayong mareklamo. Rereklamo kang wala, tamad ka naman. Amen? Huwag ka nang mabalisa. Kayawi ka magtiwala. Kayawi ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sarili mong kaalaman. Sa lahat ng iyong balak, siya ang tanungin. At kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Amen ba? Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Tasa kamay. And finally, sabi ng Panginoon, kaya gamitin nyo ang inyong kayamanan ng sanlibutan ito sa pakikipagkaibigan. Alam mo, may mayaman, wala ng kaibigan. Bakit? Natatakot utangan. Natatakot hingan. Ano? Hallelujah. Kasi may mga kaibigan naman na nagsasamantala. Palibasa kaiba'y kaibigan, utang ng utang. Ano? Huwag natin gagawin yun. Ngayong gabi, ako ay may hiningi sa Panginoon. Ang sabi ko sa Panginoon, kung anong ginawa mo sa akin, gawin mo sa kanila. Sinong tatanggap ng sinabi kong yun? Kung anong ginawa sa akin ng Panginoon, handa niyong tanggapin? Ala Amen kayo ng amen. Hindi niyo alam kung nangyari sa akin. Hallelujah. Ako ay nagsimula sa 2 piso isang araw. Pinagyaman. Yumabang. Nalogi. Ayun, pwedeng tanggapin nyo rin yun, di ba? Pagkatapos pinagyaman uli. Tsak tatanggapin nyo yun, di ba? Ay paano naman nyo ako'y inalisan ng bituka? Tatanggapin nyo rin? Sinasabi ko na nga ba eh. Hallelujah. Inalisan na ako ng gallbladder. Ang braso ko ay bakal na. Binuksan ang aking puso. Quadruple bypass. Ayan. Tatanggapin nyo rin? But God said, alam nating sa lahat ng pagkakataon, alam nating ang Diyos ay kasamang gumagawa natin. Kasamang gumagawa sa ating ikabubuti. Amen? In other words, kasama ko ang Diyos na ako'y alisan ng bituka. Kasama ko ang Diyos na ako'y alisan ng gallbladder. Kasama ko ang Diyos na babalian ako ng braso. Kasama ko ang Diyos na buksan ng aking puso. Alam nyo, hindi ako pupuntang Amerika ngayon taon. I'm not going to the States this year because we are rushing the
this shrine for our Silver Jubilee. So, hindi ako makapagpa-check up. So, iniisip ko na lang, sana kako umuwi dito yung aking doktor. Alam nyo, nung Miyerkules, dumating yung aking doktor. Hallelujah. Miyerkules ba yun o Martes? Dala-dala yung kanyang makina. Sabi niya, nandito ko, nagbabakasyon 1 week lang. Dinala ko ito, sabi, tichikapin na kita dito. Kasi hindi ka pumunta doon. Sabi ko na, iisipin ko lang. Kaalaman ng Diyos eh. Amen? At hindi lang yun. Hindi lang yun. May dala pa ng mga gamot. Ito niya, libre. Pagkatapos, sinikap niya ako. Sabi niya, praise God, ang puso mo, 50 per minute na lang ang beat. 50 per minute na lang ang beat ng puso ko. Kita niyo yan? 50 na lang. Gwapo pa ako. Amen? Ganyan ang nagtitiwala sa Diyos. Buong puso at lubusan. Amen? Ayan. Bata sa kamay nyo. Sa kamay nyo. Sabi nyo, Yahweh, ngayon alam ko na kung sino ako at kung sino ikaw. Ikaw ang aking Panginoon at Diyos. Ang lahat ng bagay na aking kailangan sa langit at sa lupa ay nasa inyong kamay. Ngayong gabi, hinihiling ko po na ko ay inyong muling pagkatiwalaan ng inyong kayamanan dito sa lupa, doon din sa langit. At ako po'y nangangakong buhat ngayon ay magiging mabuti at matalinong katiwala sa ngalan ni Jesus. Totoo? Okay. Find your partner. Find your partner. Partner. Katandaan nyo, ang unang kayamanang pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ating katawan. Bulang ulo hanggang talampakan. Bakit? Because we are the temple of God. Tayo ang templo ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Kaya yan ay alagaan natin upang tayo naman ay alagaan ng Panginoon. Okay. Unang itatanong mo, gusto mong yumaman? Yes. Hallelujah. Nakasakasay. Gusto mo yumaman? 1 plus 1. 1, 2, 3. Gusto mo yumaman? Hallelujah. Gusto ano? Okay. Pangalawang tatanong mo, anong gagawin mo pag yumaman ka? Tingnan natin kung anong gagawin niya pag yumaman mo ito. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Kung ikaw ay pagyamanin ng Diyos, anong gagawin mo? Anong narinig nyo sa aral? Mag-enjoy daw at mamahagi. Huwag kalilimutan si Yahweh. Yan, yung tatandaan nyo. Ano unang sasabihin mo? Pangalawa? Paano gagawin mo pag yumaman ka? Ayan ang huwag yung kakalimutan. Kung hindi, babawiin sa inyo yan. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7.
Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang inyong mga agua, bilina, handbag, passports. Taas natin. At ako'y may hihingin para sa mga bagay na yan. Naniniwala kayo ibibigay na Diyos hingin natin ngayon? Sige, taas natin. Sabihin natin, Yahweh, salamat sa magandang balita na aking narinig. Salamat sa kayamanan sa akin ngayon ay inyong pinagkatiwala. Ito naman ay aking iingatan, palalaguin sa kaluluwalhati ng inyong pangalan at upang marami ang dito ay makinabang. Pagpalain niyo po ang lahat ng bagay na mahihipo ng aking kamay. Pagpalain ang mga bagay na ito na aking tinataas at sa pamagitan nito, padaluyin sa akin ang biyayang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, baba muli ang inyong hawak kamay at balik ang kamay sa taas na nagpupuri sa Diyos na dakila. Okay. Taas ang kamay nyo. Itong iiwan ko sa iyong pamana. At ang isisigat nyo, finally, mayaman na uli ako. Ulitin nyo nga. Okay, tanda nyo, bagong kayamanan ito, ha? Umayo kayong taglay ang pamana ng Diyos at huwag kalilimutan si Yahweh. Kaya't ihayag purihin siya, ating ilungan awitan siya. Diyos sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tubos. Langit at lupa siya'y papurihan, ang kaala ay parangalan. Praise God, hallelujah. Atin mo rin napakinggan sa Girly ang maganda